Isang maanghang na pahayag ang pinakawalan laban sa isang tinaguriang bakulaw na nagmamatigas na makinig sa katotohanan. Ayon sa mga ulat, tuluyan ng wasak ang planong mini-trial laban kay Atty. Sheila matapos lumabas ang mga ebidensya na nagpapatunay na ito ay sadyang panggigipit lamang. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kaba sa kampo ni Ridon at sa Giz dahil diretsahan silang idinawit sa nasabing sabwatan. Marami ang naniniwala na ang insidenteng ito ay magiging mitsa ng mas malalim na investigasyon laban sa mga personalidad na abusado sa kapangyarihan. Handa na bang harapin ng bakulaw ang hustisya o patuloy pa rin siyang magtatago sa likod ng kanyang mga kasinungalingan? Ang sambayanang Pilipino ay naghihintay ng katarungan para kay Atty. Sheila. Ang exception dyan is, one of the exemption is during the impeachment court hearing. So pagka nagkaroon na ng impeachment court, pwede ngayon isubina ng impeachment court yung mga bangko. And yung prohibition under the bank secrecy law is deemed inoperable. Pero kailangan natin i-define o ipaliwanag kailan ba nagsisimula yung impeachment trial. Di ba ang impeachment trial is pagka yung articles of impeachment na nanggaling sa House of Representatives na ipadala na sa Senado. And the Senate convenes itself into an impeachment court. Doon sa House, sa Committee on Justice, preliminary, investigative, nasa investigation level pa lang kami dyan. Kung saan hinahanapan, tinidetermine if the complaint filed is sufficient in form and substance. So, dito during this procedure, sa House of Representatives, hindi pa exempted yung hindi pa impeachment court yan. So hindi pa pwede. Yung bank secrecy law still applies at that level. So sa pananaw niyo, Congressman Bongson, tama po ang BIR na huwag ilahad yung ITR bank accounts ng Vice Presidente? Yes, tama yon. Kaya nga, di ba, ewan ko kung napanood mo yung hearing kahapon sa DOJ, ang sinasabi nila, hindi ang nasupina naman raw, hindi naman raw yung bangko at hindi rin yung bangko yung nagte-testify, yung AMLA raw nagte-testify. Pero ano ba yung sinabi? Hindi ba tungkol sa bank transactions yun? Yan, So, you cannot circumvent it that way. So, kung susumayo mo talaga, yung source ng AMLAC sa mga bangko rin, hindi po ba? Oo, totoo. Yun rin. Kasi yun rin yung gustong palabasin during the Committee on Justice hearing, di ba? Na yun nagmula sa mga bank transactions raw. Di ba dapat yun? Then it is covered by yung bank secrecy. You cannot circumvent the law that way. Ayan. At saka, kung mapapansin mo, ako rin nagtaka at I pointed this out. Ang present nung AMLAC, simula 2005 hanggang 2025. What I raised nga, teka muna, ano yung relevance nung 2005 until 2021 na report na sinubmit? Si Vice President Duterte was not an impeachable officer during those years. Naging impeachable officer lang siya mula nung nahalal siya bilang Vice Presidente. And that is between from 2022. Yun nung sa AMLA, maliwanag na ho yun mga kababayan. Ha? Maliwanag na ho yun. Walang kwenta yung mga pinagsasabi ng taba-ching-ching na yun. Talagang paninira lamang ho yun mga kababayan. Pinag-ad-ada kung ano-ano, di ba? Bagay, wala na naman naniniwala. Isa ito si Congressman Bongson Tayan nakapagpaliwanag na maayos dyan sa House of Representatives na ano nga ba talaga yaang ano na yan, yaang mga naglabas-pasok na pera na yan sa mag-asawang Duterte Carpio. Hanggang 2025.
So dapat ang ibibigay mo lang is from 2022 to 2025. O nga, may mga technicalities pala, Congressman Bong Suntay, ano ha? Pagka ordinary tayo mga hindi natin malalaman yung mga ganyan. At least na ipapaliwanag po ninyo. So, na-discuss na po sa mini trial sa Kongreso kahapon. So, paano ito? Talagang, alam natin, damaging ito sa Vice Presidente. So, paano ikukorek ngayon ito, Congressman Bong Suntay? Well, this can be corrected now sa na pagka na-elevate ang itong complaint sa Senado na, di ba? Or the camp of the Vice President can question the proceedings na nangyari sa Committee on Justice sa Supreme Court. Pwede nilang questionin. Yun yung mga options. Para sa akin, yun yung mga options ng Vice Presidente. Kaya nga, lagi rin natin sinasabi sa mga kapwa natin Pilipino ay tingnan mabuti kung ano yung nagaganap. And if there is no violation dun sa basic procedural rights ng Vice Presidente. Yung atin lang naman, alam mo, ang atin, gusto natin is to be fair and be just to all. Both the complainant and the respondent. Ayan na. Matitindi itong mga aligasyon sinuwalat ni former Senator Trillanes, Congressman Bong Suntay. At ayan, nabanggit din yung pagtanggap umano ng pamilya Duterte ng 2.4 billion pesos mula sa mga drug lord. So, Alam mo, sige po. under the rules of evidence, alam mo, mahirap tanggapin yon because those are hearsay dahil hindi naman yung mga ganong ebidensya should be based on personal knowledge. Yun, based on Yung personal knowledge pala ho yun. nandun ba si former Senator Trillanes nung nagkabigayan at meron siyang personal knowledge? Yan. And any document presented, especially mga private documents na ipinapakita, should first be authenticated. Naku po, There was di pa pala na-authenticate yung mga ibinibida ni Trililing doon. no Naloko na. chance to authenticate what was presented by former Senator Trillanes. In fact, those were the same issues he raised against former President Rodrigo Duterte way back nung 2016. So, masabi mo, parang hearsay po ito dahil wala siyang ebidensya. Wala siyang personal knowledge, Congressman Suntay. Oo, kaya nga tapos nire-relate nila, 'di ba? Meron mga ganitong mga keso may ganitong amounts tapos kung pinapatingin sa AMLA AMLA meron bang ganyang mga transactions during that time, yung records ng transactions which AMLA has are records of cumulative yun. Cumulative amount. Ibig sabihin, mga ins and outs na pumapasok sa various account ng isang tao. It doesn't mean may ganung total amount na pera dun sa loob ng account. So anong ibig kong sabihin? And I pointed this out. And pinaklarify natin. Kunyari may 500, under the law, any deposits or withdrawals amount or any transactions amounting to more than 500,000, automatic nire-report sa AMLA yan. It does not mean it is a suspicious account or suspicious transaction. Basta under the law, anything above 500,000 should automatically be reported by the bank. So, kung meron kunyaring nag-deposit sa akin o nagbigay sa akin ng 500,000 dahil meron akong otong binenta, kunyari bumili ako ng auto na lang. Ang auto is worth 500,000. So, mag-i-issue ako ng cheque o magbabayad akong 500,000. Ngayon, isasubmit ng bangko yan sa AMLA kasi it's 500,000. May lumabas may transaction na worth 500,000 eh. Now, kunyari yung binili kong auto, eventually binenta ko, tumubo ako ng 100,000, nabenta ko ng 600,000. So binayaran ngayon ako ng 600,000. So nakatanggap ako ng 600,000 ngayon. So ang doon sa AMLA, sa record ng AMLA, may 1,100,000 ngayon na transaction sa akin. Pero in fact,
That was the same 500,000. Tumubo lang ng 100,000. So 100,000 lang yung nadagdag. Kunyari yung 1.1 million, yung 600,000 na ibinayad sa akin, pinambili ko ng bagong auto. At di may lumabas na naman na 600,000 sa account ko. Di 1.7 million na. The same 500,000, 1.7 million na. That exponentially it grows. But it doesn't mean that I have that money sa bangko ko. Ayan, sa bagay, sinabi ng mga suspicious transactions. Pero paano madedetermine ni Senator Trillanes na yung pati si Kitty, si Baste, ayan si Congressman Pulong, yung mga deposits sa kanilang mga accounts ay nanggaling sa drug lord? Yun nga eh. Those are kaya nga sinasabi ko kanina, those are hearsay and they have to be authenticated and proven properly. Kasi madaling magsabi na, nag-deposit, may amount, may nag-deposit ng 5 million, galing yan sa drug lord. Pero bakit meron bang how can we verify kung kanino naggaling yung source of funds? At kung yung pera from an illegal transaction. Okay. Congressman Bong Suntay, kung ganito po ang pananaw niyo sa mga sinabi ni Senator Trillanes, so paano nyo ang gagawin ngayon para mabura ito, mawala sa record ng Justice Committee na maisasama sa kanilang mga report? Anong legal action na pwede yung gawin dito, Congressman? Well, alam mo, the thing is, because yung hearings in the Justice Committee, collegial yan, pinagbubutuhan yan. And once pinagbutuhan doon sa komite ng mga members na tatanggapin nila yan, ay wala ka nang magagawa. Tatanggapin at isasama yan sa report ng Justice Committee. I think yung recourse, as mentioned earlier, yung recourse ng Vice President through his legal team is either to question it in court, in the Supreme Court, or to refute it pagka umabot sa Senado yung impeachment complaint. So, hahayaan nyo na lang yan, pagbubutuhan na lang, Congressman? Ganon ang proseso sa Numbers sa game House. na lang yan. Oo. Sa tingin ninyo, ilang kayong dedepensa kay BP sa ganito mga aligasyon? Hindi natin Matansya. ma-determine kung ilan lang, ilan ba, but alam mo, doon sa House, siyempre makikita naman natin dyan yung the manner or the trend kung paano bumoto yung mga members. Ayan na. And from that trend, you can already sum up kung ano yung magiging numero sa botohan. Di ba sumasama ang loob ninyo, Congressman Bong Suntay, dahil parati kayong barado, pati si Congressman Marcoleta, barado kay Chairperson Congresswoman Luis Tro. Well, ganyan talaga. Sabi nga, ano yan, ano ba yung lagi nilang sinasabi? Hawak mo yung beat. Sila may hawak ng bit, kaya ano na lang, pabayaan na lang na gano'n. Ako naman, I just want to be fair to everyone, both to the respondent and to the complaint. Kaya nga, alam mo, Lakay, sinabi ko, kung paano namin trinato yung impeachment complaint that was filed against the President, dapat ganun din yung pagtrato ng impeachment complaint filed against the Vice President. So that maipakita naman natin that the members of the House are fair and just. Congressman Bong Suntay, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Hayaan na nga mga kababayan, diretso ho tayo dito kay Atty. Sheila. Pambihira ako. Alapakan natin itong siya. Grabe. Idol na ho natin to. Idol na ho natin niya si Atty. Sheila. Hindi lang siya malupit, maganda pa. Dapat sana ganito itsurahan ng mga nasa Justice Committee. No? Kaso ito si Luis Tro, bakulaw ang itsura eh. Sayang lang mga kababayan. Sa bagay, no, nasa ano naman siya, nasa tamang side siya ng kasaysayan. Kaya ano tayo dyan, palakpakan tayo para dito kay Atty. Sheila. Parang siya, no? Parang ito si Atty. Karen Jimeno, di ba? Na-impeach si Corona, kung ano-ano aligasyon sa kanya, maya-maya na-absuelto siya. Pero tayo, hindi na tayo maaabot doon.
na magugurgur si VP Sara para ika nga magkaalaman na inosente siya. Hindi ho. Ngayon pa lang, ika nga may kanaho itong mga defense team na itong si VP Sara. Pakinggan nyo ho, napanood nyo naman yung ating intro. Kaya naman, rekta na ho tayo dito kay Attorney Sheila. Good. Good afternoon po. Kahapon po lumabas din sa hearing na di umano nakatanggap ng pera si VP Sara and her relatives from a certain Samuel Uy na allegedly ay isa pong drug lord. Comment ko lang po dito, and does she know Samuel Uy? Hi, yeah. Thank you, Victoria. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. But with, I think it's open, it's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. Now, as to the allegation of him being a drug lord, I think that's, I don't have the facts. That's merely an allegation, no? So we shouldn't conclude anything out of that. Again, unless proven in a court of law, I don't even want to go there and say alleged drug lord. Saka kawawa rin naman kasi yung tao, no, na nadadama yung pangalan. Pagdating dito sa mga perang na banggit kahapon, I think ang sabi ay manager's check. We have to note that ang nakasabi lang naman is a manager's check was allegedly nagpagawa ng manager's check, allegedly si Sammy Uy, wherein the recipients are the Vice President and ganito and who else. So, yun lang yung nakasulat no? Hindi naman, wala naman dun anything na natanggap talaga nila. And as you know, the Vice President already issued a statement denying that she had received any of these amounts of money that were presented yesterday. Now, again, we don't want to get into the details. Saka yung bagay na yung mga grupo ni PRRD at grupo ni VP Sara, magkaiba ho yan. Hindi necessary na ito kaibigan ni PRRD, campaign na donor ni PRRD, ganon din siya kay VP. Hindi ho ganon yun. Kung inyo maalala, noong pumasok dyan sa pagka-mayor itong si VP, nung pinalitan niya ang kanyang ama, lahat ng tauhan niya sa City Hall, pinalitan lahat ni VP Sara. Tapos itong kaibigan ni PRRD, automatic na ba kaibigan ni VP Sara? Hindi ho totoo yun. Doon pa nga lang talagang tatarayan na ho sila nitong si Atty. Sheila. But those checks, we're confident that we will be able to clarify everything and show the public kung ano talaga yung nangyari sa checks and kung meron man talaga, no, pagdating ng trial. And also, attorney, si Committee on Justice Chair Luis Tro, sinabi naman po niya kanina sa isang interview na the evidence versus VP Sara surpassed threshold of probable cause for impeachment. Your comment on that? Well, I guess, again, with all due respect to Chairperson Luis Tro, no, I don't want to be debating with her, but it's being the chairperson of the Committee on Justice, sabi nila, yan nga ang trabaho nila, mag-determine ng probable cause with that statement. So I guess we know what her position is. So and they put it to a vote. Again, nasa kanila naman yan, yung determination ng probable cause. If it so happens that talagang magkaroon ng determination of probable cause, this is given to plenary and transmitted, tayo, we will not anymore debate on what they did there, but we will just face them in the Senate, of course, without waiving the petition that we filed before the Supreme Court regarding what we see as constitutional infirmities dito sa mga proceedings na ito. Next is Mr. Jason Vivico as Hello to Ms. Jason Bonan as Sir, first question, while under this AMLA, banks under the section 9 ng AMLA, it provides for the SDRs and CDRs shall not be disclosed and are protected from public release. And this confidentiality is reinforced by the bank secrecy law and related financial privacy laws. So, babalikan ko lang yung tanong, sir, posible po bang may nalagag na batas ang AMLA at ang House Committee on Justice sa paglalagdag po ng bank accounts ni VP Sara Duterte and Attorney Nance Carpio, and posible po ba na dadalhin po ninyo ang usapin na ito sa Korte Suprema if may nakita po kayong paglabag sa constitutional rights ni VP Sara?
I think you said it yourself, no? Kung yun yung nilalaman ng batas, malinaw naman yung sinasabi ng batas. That those information are strictly confidential, cannot be disclosed. Hindi ba? Nako, iyari si Piggy Bank dito. Yari yung bagong direktor ng AMLA dito. But we've seen otherwise from what happened before the committee hearing yesterday. Now, as to any actions that we plan to take or the personalities involved plan to take, it's something that I hope you understand we will not be able to disclose at this point. Yan. Ano lang ho yun, ang sinasabi nitong si Atty. Sheila, para doon sa baboy na taga-AMLA, mag-diet ka na. Nice one, Atty. Sheila, nice one. Just to add on, we are, and just to emphasize, we are fully aware, in fact, that Section 8A, if I'm not mistaken, of the law as amended. No? Second question, ano po ang panawagan po ninyo sa public? Kasi parang ang lumalabas po na lahat po ng mga sinasabi doon sa House Committee on Justice ay parang tinatanggap na katotohanan ng iilan. So ano po ang panawagan ninyo sa publiko sa gitna po ng usapin ngayon involving the Vice President? Siguro simple lang po talaga ang panawagan namin. No? Let's just be cautious doon sa mga lumalabas without saying that they're false, because that's really not my point. I'm not saying false yung mga lumalabas. All I'm saying is we have to be cautious, especially with the way things are being presented. And ang panawagan namin is hintayin nila kami. No? Hintayin nila na kami naman ang magpresenta ng aming ebidensya para pabulaanan lahat ng mga lumalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. Sir, pahabol last question kasi sinabi po ni Vice President Sara dun sa kanyang statement na isa sa mga nasa report ng mga parata ng former Senator Trillanes is the sitting President. So, may magiging hakbang po ba ang defense team laban po sa Pangulo? I don't think we're I don't think we're at liberty to discuss things like that because we're just limited to the impeachment proceedings. So sa atin, di kami magkokomento anything outside, especially of course if it relates to the President. Wala po kaming kinalaman dyan. Kami po ay, dito lang po kami sa impeachment nakafocus. Ms. Rinfa Lavalog, Good afternoon po, attorneys. Question ko po una, sasagutin niyo ba o hindi na talaga sasagutin o i-refute yung po mga lumabas na allegations sa House? Sasagutin po sa impeachment court. Doon po natin sasagutin lahat yun. Doon po naman ang tamang forum kung saan namin masasagot lahat ng yun. So, wala at all po, o hindi na kayo magsasabit ng any pleadings or any manifestations sa House Committee on Justice? We have to wait for developments. No, we cannot say that we will not submit any manifestation whatsoever. But you have to remember that the main petition before the Supreme Court is really questioning the jurisdiction as to the nature of the proceedings that are being conducted. Again, hindi namin kino-question ang power of the House to initiate impeachment proceedings. I think that's very clear under the Constitution. We don't want to even try to blur that line. I mean, admittedly, they have the sole power to initiate. Ang kino-question lang po namin ay jurisdiction in terms of conducting this type of committee hearings. And then, ang isa dun sa reason po na inyong pagduwag sa Supreme Court yung sinasabi na mini-trial na yun nangyayari. Napatibay po ba nung nangyari kahapon yung inyong argumento na yan at gagamitin po ba yan sa pagpa-file ng pag-ibabang petition or any rejoinder sa Supreme Court? Well, we cannot file a new petition anymore, no? Kasi may pending na tayong petition. But if you're asking us if what we've seen so far from the committee hearings actually support what we had stated in that petition, I think we're not naive, hindi ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pati yung pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints na sinasabi nila ay under preliminary investigation, di ba? In fact, it's probably important to tell you now
that maging yung supplemental affidavit ni Mr. Madriaga, yung AMLAC report, yung affidavit ni former Senator Trillanes, and all those other evidence, no, that they were able to obtain na after final yung impeachment complaint, wala kaming kopya niyan bago yan ibinahagi sa komite. Kasi nga, hindi siya kasama ng impeachment complaint. Nako, ang dami ho pala talagang problema ng impeachment na to. Kaya kung ako dito sa Korte Suprema, dapat aksyonan nila ito dahil talagang abuso na ginagawa ng Injustice Committee, di ba ho? Pati yung notice or yung decision ng COA on the appeal of the Vice President at ng ibang respondents doon sa confidential funds. Bigla na lamang doon sa komite sinabi na denied na, no? Which, that's fine. Kung sinabi nila sa unang hearing, April 14, am I right? April 14, na wala na deny na yung appeal ng Vice President. And I think you've seen, no, some of the personalities na they were claiming, final na ba yan, final na ba yan? Of course, hindi final. I think alam naman yan ng komite na hindi yan final. Alam din yan ng COA na hindi pa yan final. In fact, I can recall na sinabi ni Atty. Camora na meron pang remedyo. There's still a legal step that can be done by the respondents in that appeal to elevate it, no, to the Supreme Court or to question the decision of the COA. So, hindi pinal. Kung ipipilit na pinal na yung COA decision na yan o yan ay maaari nang maging batayan para doon sa sinasabi nilang pagbabalik, restitution, etc., etc., mali yan. Mali. I mean, when I invite you all have access to the internet, you will find na hindi yan pinal. At kung sino man magsasabi na pinal yan, ay hindi nagsasabi ng tama. Yeah. Mr. Lance Marico, Sino ba nagsasabing pinal? Taray nitong si Ato. Ako, natatakot ako dito kay Atty. Sheila. Ha? Ang dami ko nang nakitang abogado pero dito lang ako natakot. Ibang klase. Tingin pa lang talagang nangangain Saludo, Atty. Sheila. Salamat po. Medyo natanong na rin ako kanina pero Kahit hindi ako tinitignan, parang kinikilabutan ako. para lang po ma-clarify pasensya na. Sa tingin niyo ba na may yung mga behave, yung mga reporter behave sila kaya Atty. Sheila. Ano to, kalalamunin ka. na-violate ang mga karapatan ng Vice President dun sa pag-release ng mga information ng AMLAC at ng documents ng BIR kahit na hindi nabuksan yung sa BIR documents, and what do you intend to do about it? Same answer po. We are aware of provisions of law that provide for the confidentiality of such documents. As to what we're going to do about it, as I said, we're not at liberty to disclose the legal steps that we will be taking regarding these matters. Mr. Lance Marico, Ms. Watch. Good afternoon, sir. So, kanina po you've also explained kahit hindi masyadong detalyado na dun sa 6.7, it's probably aggregated, etc. Perhaps without going into detail lang din, what's the simple explanation dun po sa wala daw cash on bank and in hand si VP Sara from 2019 to 2024, and yung 3 years din at least ay sakop ng kaniyang termino bilang Vice President? Opo. Thank you for that question, Sir Lance. No, I guess the simple explanation in consultation with, of course, the client, because is she disclosed. She disclosed. No, I can understand na the confusion kasi accurate naman sinasabi, walang line item ng cash in bank. Accurate naman yun. No? But what I'm saying is she disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles or others, ganyan. So yung cash in bank kasama siya dun sa others. So she disclosed, no, yung walang sinasabi doon na wala siyang cash in bank, nakalump lang siya sa others. Okay. Thank you, sir. But I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming
mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. So now we're just clarifying upon consultation with our client na she disclosed all of those actually. It was just lumped under others or I think various, one of those things. Alright, thank you po for the explanation. Yung isa pa naman pong tanong, you mentioned sir na and snap, sabi mo hintayin na lang yung publiko na dun sa detailed answer kapag dumating tayo sa trial. But sir, siguro, just in the scenario na walang probable cause or there's no trial na mangyayari sa Senate, even though may mga nagsasabi naman ng babatas na may probable cause to move the impeachment proceedings or move the impeachment case, can the public still expect a detailed answer on these allegations, on these financial records, kahit po walang trial? Wala pa kasi tayo doon, so napakahirap sumagot. But this is partly also why we're here.